Unang araw, Pilipinas. Ako si Alexis. At ako naman si Mending Akira. At ito ang mga programang laging iuna sa mabilis na pagbabalita. Dagniya ang ulan, ngayong bawang sa inyo. Ilang kami na pangyari sa loob at sa labas ng bansa. Mula sa mga isyong balipunan hanggang sa mga kaganapan dapat inyong malaman. Aasahan ninyo ang tumpak at malinaw na impormasyon. Kaya huwag natin patagalin pa. Simulan na natin ang mga pangunahing balita. Dito sa Dagniya ang ulan. Sa ekonomiya at kalagayan ng bansa, patuloy ang pagbangon. Tumaas ng 5.5% ang paglago ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025. Ikinagulat ng buong mundo, Saudi Arabia, 2-1 panalo laban sa Argentina sa World Cup, isang historic upset. Barangay sa San Isidro ang tagumpay sa Pinang Tribe. Kabataan opisyal, nagkaisa pa rin ng komunidad at may iwasan ng pagbaha. Bagyong Juan, Category 4, tumama sa Aurora. Maraming lugar na naapektuhan. Patay ang Barangay Captain ng 3 Mayo sa Ligo City at 1,000 baril sa loob ng bahay habang nakapay sa supply ng November 25, 2005. Magkapatid na Marcos nagkakasalungat sa proyekto ng pamilya. Sa Afghanistan, lumindol ng 6.2 magnitude. At sa Saudi Arabia naman, isang malagim na aksidente sa bus. Joel ang sila ng ito at pinag-post na sa kanyang girlfriend na si Joy. Narito si mga tanong upang iulat ang nangyari sa bansa. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang balitang pambansa. Hatid sa inyo ang pinakamahalagang balita ngayong taon. Ako si Marzia G. Mangapon at itong tampok na balita ngayong araw. Sa abot ng ekonomiya, patuloy ang pagbago ng bansa. Ayon sa pinakahuling datos, tumaas ng 5.5% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025. Dagdag pa rito, may mga pagtataya ang pamahalaan at mga opisyals na posibleng lumago ng higit sa 6% ang ekonomiya sa pagitan ng 2025 at 2026. Sa gitna nito, nananawagan ang gobyerno sa mga kababayan na manatiling matatag at patuloy na suportahan ang mga programa para sa pagbansang pag-unlad. Ito si Marzia G. Mangato at iyan ang pangunahing balita sa Balitang Pambansa. Salamat sa takot para sa Balitang Pampalakasan. Salamat sa iyo, Lazarine. Tama ka nga. Talagang ikinagulat ng buong mundo ang nagresulta sa laban ng Saudi Arabia at Argentina. Matapos maagaw ng Saudi Arabia ang kanilang panalo sa score na 2-1. Unang ang Argentina sa pamamagitan ni Lionel Messi sa ika-10 minuto. Ngunit pagdating ng second half, bumawi ang Saudi Arabia. Una, ang mabilis na gol ni Saleh Al-Shahri sa ika-4 at 80 minuto. At sinundan naman ito ng napakagandang shot ni Salim Al-Dawsari. 5 minuto pa lang ang nakalipas. Mula noon, hindi na ipinahiram ng Saudi Arabia ang kanilang kalamangan. Matatag ang kanilang depensa hanggang sa huling segundo ng laban. At tagumpay na ito ay ang itinatanging na isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan ng World Cup.
Kung nga pala si Almon, Bima ko, balik sa'yo. Ito naman sa umaga, para sa balita, pangpamayanan. Maraming salamat, Mazati. At ito ang balitang pangpamayanan. Hatid ang mga kaganapan at impormasyon mula sa ating komunidad. Sa barangay San Isidro kung saan isinagawa ang clean-up drive. Ngayon umaga ay matagumpay na isinagawa ang clean-up drive sa barangay San Isidro. Pinangunahan ito ng mga kabataan at mga opisyal na barangay upang linisin ang paligid at maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Ayon sa barangay captain, regular na ang gagawin ang aktibidad na ito tuwing Sabado upang mapanatili ang kalinisan ng komunidad. At yan ang mga pangunahing balita sa ating pamayanan ngayong araw. Ako si Lumalag Gadyon para sa balitang pampamayanan, balitang totoo, impormasyon para sa lahat. Balik sa inyo. At ayun na nga, Miss Mending, ang bagyong Juan ng kabente-gumong bagyo ngayong Nobyembre taong kasalukuyan at hindi ang naging epekto nito sa malaking bahagi ng Luzon at ilan pang parte ng silangang Kabisayaan, lalo na sa isla sa Samar. Umabot sa 4 na kategorya at unang tumama sa Dinalungan, Aurora, pasado alas 8 ng gabi. Malakas ang ulan at hangin na dala nito. Sa banta, nakataas ang pulang babala sa silangang Kabisayaan, Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Gitnang Luzon at Lambak ng Cagayan. Sa mga lugar na ito rin unang itinaas ang signal number 5, lalo na sa Aurora kung saan ito unang tumama. Sa pinsala, matinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Isabela, Aurora at La Union at ilang bahagi ng Ilocos Region. Maraming kabahayan at lugar ang lubhang naapektuhan dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Haris sa Puro Landigan, yan ang news update, balik sa inyo. Narito naman si Louie para sa balitang PMN. Maraming salamat, Alexis. Barangay Captain patay matapos pagbabarilin ng maraming beses ang Barangay Captain ng 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur. Nitong Martes ng gabi, November 25, 2025, kinilala ang biktima bilang si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. na video mismo ang insidente dahil nagka-Facebook Live ang biktima nang pagbabarilin siya ng hindi pa kilalang tao sa loob ng kanyang bahay. Bago ang pumamaril, kinausap pa ni Bukol ang isang nagpakilalang Good Samaritan na sinasabing isang welder na may alias na Betting Derecho. Ayon sa kwento, nakakita daw ito ng wallet na may ID at pera pero ilang minuto matapos silang mag-usap, bigla na lang narinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Makikita pa sa video na humingi ng tulong ang kapitan sa kanyang mga kasamahan sa bahay. Pero unti-unti na siyang nawalan ng malay. Ito naman si Malaco para sa balitang pangpolitika. Salamat, Lazatin. Narito ang ating ulat tungkol sa kumanayalitan sa pagitan ni ng Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos. Sa nakalat na impormasyon, matagal nang may tensyon ng magkapatid lalo na sa usaping politikal at pamamahala. Ayon sa ilang ulat, nagugat ang hindi pagkakaunawaan sa magkakaibang pananaw nila sa direksyon ng ilang proyekto at polisiya ng administrasyon. May ilan din pahayag mula kay Senator Amy Marcos na nagbigay diin sa personal na laman sa kanilang komunikasyon. Public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Sinabi na matagal na raw silang hindi nagkakausap at may mga tao nakapaligid sa kanila na nagpapalabo sa sitwasyon. Sa kabilang banda, iginiit ang kampo ng Pangulo na walang malalim na ibuan at natural lamang ang pagkakaiba ng pananaw sa trabaho at pamilya. Binigyan din nilang pinalalang ilang mga isyo ng ilang sektor. Sinabi rin ng ilang political analyst na maaaring makaapekto ang magkaiwalay na direksyong politikal na tinatahak ng dalawa na nagdulot ng tensyon sa loob ng pamilya at sa publiko. Sa ngayon, wala pa rin malinaw na pahayag kung magkakaroon ng formal na pag-uusap upang ayusin ang inyong pagkakaunawaan.
Gayunpaman, umaasa ang publiko na mauwi ito sa mahinahang pagresolba at hindi sa lalong maglalalim ng sigalot. Ako si Malaco Jojo, balik sa iyo. Sa Afghanistan, lumindol ng 6.2 magnitude. At sa Saudi Arabia naman, isang malagim na aksidente sa bus. Maraming salamat, Bending. Narito ang mabilisang pagbalita sa mga pandaigdigang trahedya. Sa Afghanistan, isang magnitude 6.2 na lindol ang yumanig at nagresulta sa pagkasira ng maraming bahay. Mahigit 30 ang nasawi at marami ang sugatan. At sa Saudi Arabia, isang malagim na aksidente sa bus ng mga pilgrims ang nag-iwan ng 45 nasawi matapos itong mangyayari. اليوم حقنا الدفاع المدني بيض الله وجهه والله ما تأخر يمكن من المدينة مسافة 40 كيلو يمكن. Ito ang mga trahedyang nagpapaalala na mahalaga ang handaan at pag-iingat. Makasag, para sa inyong balitang pandaigdig. Balik sa inyo. Ito naman si Mariam para sa balitang showbiz. Tumama tayo sa Shaka Showbiz dahil nagpupo si Joel isang sikat na content creator sa kanyang beloved na girlfriend na si Joy. At yan na ang mga piling ulat na tinutukan natin para sa araw na ito. Bago tayo magtapos, nais lang ng paalala ang nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. Sa talaan ng kalendaryo, meron na lamang tayong 21 araw bago sumapit ang Vesperas ng Kapaskuhan. Hinihikayat namin ang lahat na ipagdiwang ang natitirang mga araw na ito ng may pag-iingat at pananampalataya.